Pamilya ba kayo sa malaria, dengue, at encephalitis? Ilan lamang po ito sa mga sakit na makukuha natin sa kagat ng lamok. Gusto niyo bang itaboy ang lamok na nagdadala ng sakit? Kayang gawin niya ng Wonder Oregano Oil. At kung interesado kang malaman ito, halika, samahin niyo ako. Alam mo ba, pwede nating itaboy ang mga lamok at maiiwas natin ang mga mahal natin sa buhay sa kagat nito? Ang paggamit ng chemical spray na bukod sa napakamahal na ay may tuturing pang hindi ligtas sa ating kalusugan. Gumawa po tayo ng pantaboy ng lamok. Simple lamang po ang paggawa ng natural at safe na oregano oil. Kumuha lamang po ng magulang na mga dahon ng oregano. Hugasan ito at patikisin ng tubig hanggang sa matuyo ang dahon. Siguraduhin lamang po na ito ay walang tubig upang maiwasan po natin ang pagtilamsik ng mantika kapag ito ay ating iniluto. Pagpatong-patungin po natin ang mga dahon na naaayon sa mga laki nito. Makatutulong po ito para sa madalian at maayos na paghiwa. Kapag hiwa po lamang ay humahalimuyak na ang taglay nitong bango. Nagtataglay ito ng aroma ngunit may matapang na amoy. Kaya nga bukod sa taglay nitong panggagamot, ginagamit din itong sangkap sa pampalasa ng pagkain. Deserve nga niya na tawaging Wonder Oregano. Napakaswerte nga ng Pilipinas dahil laganap ito sa atin. Bukod sa madali itong itanim, mabilis pa itong dumami. Mamaya ay matutuklasan nyo kung bakit kailangan nating hiwain ng pino ang mga dahon ito. Ang mga natirang dahon, itabi po natin. Maaari po natin itong ilagay sa ibabaw ng repellent oil habang nakasindi ito. At ngayong handa na ang ating Wonder Oregano, ayusin naman natin ang mga kagamitan na kailangan natin gamitin. Mas makapuputi po kung may takip ang gagamitin nating lalagyan upang sa ganon ay matakpan natin kung hindi ito ginagamit. Pero kung wala naman po, kahit po garapon o tasa na medyo makapal, siguraduhin po lamang natin na hindi ito mababasag kapag sinindihan natin. Mas pinili ko po sa palayok lutuin para hindi masunog ang mga dahon ng oregano. At syempre, present din po ang kalabtin ng palayok, ang sandok na kahoy, para hindi po mainit ang gagawing paghahalo. Elang cotton po ang gagawin yung mitya. Pilipitin nyo lamang po kagaya nito. Depende po ang haba sa lalagyan na gagamitin nyo. Ang asin ay ilalagay natin sa garapon, habang ang mitya ilalagay natin sa gitna nito. Gumamit lang po ng mahinang apoy, at kapag mainit na ang palayok, ilagay na po natin ang isang cup ng mantika. At syempre, sunod na rin po natin ang bida ng ating content. Isang cup din po ng Wonder Oregano. Haluin lang po natin habang niluluto ito. At sa mga magtatanong po kung paano malalamang luto na ito, maaamoy niyo po ang mabangong aroma scent nito. Ito po ang palatandaan upang ito'y ating hamuin at palamigin. Kapag ito'y malamig na, ilagay po natin ang oil sa garapon o lalagyan na ating inihanda na napapalooban ng asin at pitsa nito. Tulad po ng sinabi ko kanina, kung bakit kailangan pino ang paghiwa ng dahon, ilalagay po natin ang nilutong dahon sa paligid ng ating mitya para sa karagdagang amking amoy nito na siyang nagtataboy ng lamok. Ilalagay po natin sa isang bote ang matitirang oil. Magsisilbi po itong pang-refill. I-shake po muna natin o haluin bago ito isalin. Sa ganitong paraan ay nakasisigurado tayo na nakahalo ang katas o oregano extract na nakatining sa ilalim ng sisidlan. O ayan! Natural, simple at epektibong paraan bilang alternatibong solusyon para makaiwas sa kagat ng lamok. Doble ingat lamang po. Siguraduhin lamang po natin na ligtas ang lugar kung saan natin bilalagay ang ating oregano repellent oil. Malayo sa kurtina o anumang bagay na magsisimula ng apoy o maaari magresulta ng sunog. Ingatan po natin na hindi ito maaabot ng mga bata. Ang kaalamang pangkalusugan po ang muli ang aking ibinahagi at nabay may natutunan po kayo. Palike at subscribe po sa aking channel. Pakipress na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa bawat kaalamang aking ibinabahagi. Tandaan po natin, laging ligtas ang may alam.